Good morning. Babasa po tayo ulit. Lucas Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 26. So Luke chapter 6 verses 20 to 26. Babasahin natin ang salita ng Diyos. Yun po yung version, ESV. Tapos, continuation to ng title na Ang Pinagpala at ang Kahabag-habag. Ngayon, babasa na po tayo. Verse 20. Tumingin si Jesus sa mga alagad niya at sinabi, "Pinagpala kayong mga mahihirap, sapagkat kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat bubusugin kayo. Mali pa rin ako ng basa, no? Pero ang ganda ng sinasabi ng Panginoon dito. Pinagpala kayong mga umiiyak ngayon, sapagkat tatawa kayo. Verse 22. Pinagpala kayo kung kinamumuhian kayo ng mga tao, kung itinatakwil at iniinsulto kayo, at sinisiraan ang inyong pangalan dahil sa pagsunod ninyo sa anak ng tao, Son of Man. Verse 23, ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno. Ulitin ko po yun Ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta noon. Kaya kung gawin ito sa inyo, magalak kayo at lumukso sa tuwa dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Verse 24. Ngunit kahabag-habag kayong mga mamamayan, sapagkat natamasa na ninyo ang inyong kasaganaan. Verse 25. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat magluluksa kayo at iiyak. Verse 26. Kahabag-habag kayo kung pinupuri kayo ng lahat ng tao, sapagkat ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ganda, no? Ganda ng yakap, tas ganda ng warning. Yakap at warning to Ganda ng yakap ni Lord. Ganda ng pag-ibig ng Diyos sa mga... Kung titignan mo, lahat tayo undeserving Pero sa mata ng Diyos may mga deserving. Sa mata niya. Sa mata niya. Pero doon sa standard niya, undeserving tayo lahat. Pero yung compassion ni Lord, ganun na lamang para sa mga anak niya. You know what? Sobrang diin itong verses na to. I want to read it in English as well. Pili ako. KJV kaya or ESV? ESV na lang. Basahin ko sa ESV. Maga pa naman, 3 minutes lang Okay. Verse 20 po hanggang 26. And he lifted up his eyes on his disciples and said, "Blessed are you who are poor." Ay, gusto kong basahin. Para maramdaman niya. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Alam mo, hindi tayo deserving, Pero may mga category si Lord dito na yours. Lahat tayo undeserving Rich or poor, undeserving. Pero kinahabagan niya at may compassion siya doon sa mga least sa isang mamamayan. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Verse 21 po ito. Tapos continuation ito, kadugtong kasama ng verse 21. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Verse 22. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you, and revile you, and spurn your name as evil, on account of the Son of Man, for the sake of the Son of Man, on account of the Son of Man. Sa KJV, for the sake of the Son of Man. 23. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For so their fathers did
did to the prophets. Verse 24, but woe, ito naman yun, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. For you have received your consolation. Verse 25, woe to you who are full now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Last verse for today. For woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did the false prophets. Did to the false prophets. Galing, no? Sarap basahin ito. Lagi hindi ako basahin yun. Ninamnam maigi na. Mapapansin mo, Lord, baliktad ka mag-isip. Dapat, Lord, di ba, yung mga, blessed yung mga rich. Blessed are you who are poor. Di baliktad mag-isip si Lord. Sa standard ni Lord, ganun talaga dapat. Kasi, kung talagang gagamit pag-iisipan mong maigi, hindi tayo makakapagmalaki sa Diyos eh. Yun talaga yung yun talaga yung natural ways dapat. Nangyayari kasi, wino-worship na natin tao sa tao. Most likely, wino-worship natin sarili natin. Kaya nga gusto nating makuha lahat ng gusto natin na material na bagay dito sa mundo. Kasi bakit? Para sa sarili. If you're going to be honest to yourself, I'm going to be honest to myself. Dati ganun ako. Gusto kong makuha lahat. Para sa sarili ko. Tapos minamasquerade yun. It's a facade na yung facade nun is para to dito, para to dito, para to sa kanya, para to sa... Pero in reality, para sa akin. So, yun yung natural, natin, human nature. Yun yung nakasanayan natin, nakalakihan natin. It's like, it seems to us, we're just protecting ourselves for being selfish. But in reality, we're being too greedy. We're being too greedy. Kaya dito, ganda ng reminder ni Lord na, alright, go ahead, be greedy. May free will ka naman. It's your choice. But I'm just gonna tell you, I'm just gonna give you a heads up. Those who humble themselves, I will exalt them to heaven. I will raise them up to heaven. They will be with me in my kingdom. But those who exalt and exalting or have exalted themselves, how could I raise them up? They already exalted themselves. They already raised themselves up. Yeah. Ironic naman, iangat ko pa sila, inangatan nila sarili nila. Okay na yun. Ganun ka simple kay Lord. Inangat mo yung sarili mo. Ikaw magaling. Ikaw na tama. Ikaw na Diyos. So be it. Amen. 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 But the thing is, it is your choice to be your own God. Okay. JB, lilinawin ko po yun para baka ma-misinterpret or baka magmaguluhan eh. Pag sinabi ko pong be your own God, ibig sabihin, sarili mo lang sinusunod mo. Wala nang tama. Hindi ka makikinig sa ibang tao. Makikinig ka lang sa ibang tao pagka sang-ayon sa iniisip mo. Doon ka lang makikinig. Ang tawag doon, Diyos mo yung sarili mo. Ngayon, hindi mo iniisip yun. Pero yun yung ginagawa mo. So, you are not thinking about it. You're thinking you're doing different things. The opposite of it, but in reality, you're exactly doing it. Treating yourselves as God. Yung idol na halimbawa, adik na adik ka sa laro, sa online games, adik na adik ka sa alak, adik na adik ka sa yosi, adik na adik ka sa ano pa ba pwedeng addiction? Sa drugs, adik na adik ka sa babae. Kung babae ka naman, adik na adik ka sa padamihan ng katawan, body counts, sexual immorality, adik na adik ka. Tignan niyo yung word na lang adik na adik, di ba? Ano yung susunod? Ka. Sino yung ka? Ikaw. Lahat ng
lahat ng ginagawa mo na yon, naging idol mo na yon, papunta yun sa'yo. Nagsiserve yun sa'yo. Ang pleasure nun, ikaw nag-receive. Pero yung pleasure na yon, pagka inamin mo sa sarili mo, pagka nagmuni-muni ka, kapag talagang nag-dig deeper ka sa lahat ng na-receive mo na hinangad mo at nakuha mo na, at hinahangad mo pa, tapos iniaim mong makuha, check mo yung heart mo. May kulang. Hindi kompleto. Hindi ka pa rin satisfied. Hindi. Kasi ganito na human nature ng tao. Naturalesa ng tao. Pag may nakuha na siya, mag-aangad pa siya. Kasi yung nakuha niya, hindi na puno yung hinahanap ng puso niya. Kasi hindi niya talaga alam kung ano hinahanap ng puso niya. Akala niya alam niya, pero hindi. In reality, hindi. But anyways, sa Panginoon, ang tinitignan niya, yung nagpapakababa. Pero kung tingin mo sa sarili mo, mabuti ka ng tao, ay hindi ka na kailangan linisin ng Panginoon. Mabuti ka na pala. Kung sa tingin mo, nasa iyo na lahat, ano pa, may dadagdag sa iyo ng Panginoon. Sa tingin mo pala, nasa iyo na lahat eh. Kung sa tingin mo, napakatalino mo, ano pang wisdom bibigay sa iyo ng Panginoon? Mas matalino ka pa pala sa Panginoon eh. Pero kung ikaw yung kabaliktaran nun, sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon ay sa iyo, ikaw ay para sa Panginoon. Pero kung kabaliktaran ka naman, ikaw yung rich, ikaw yung wise, ikaw yung powerful, ikaw na lahat. O, sabihin ng Panginoon, okay, wala tayong pilitan. Hindi kita pipilitin. Si Satan lang naman ang mimilit. Pero lilinlangin ka pa para sumunod ka lang sa kanya. Persahan yun, manipulation yun. Ang Panginoon hindi. Ayaw mo. Ang gagawin ko, ayaw mo. Ayaw mo eh. Lilinawin ko po ulit yung mga umayaw, yung Panginoon susuyuin. Liligawan ka pa. Hahanapin ka pa nga. Naliligaw ka kung lordship ka. Pero yung mga goat, yung salita ng Panginoon, pati yung deeper meaning, nadinig na. Alam na. Pero tatanggihan pa rin siya. Yun yung goats. Tama, yun yung goats. Pero yung sheep, yung lost sheep, madinig yung tinig niya, mararamdaman yung init ng pagmamahal, mawawala yung ginaw, makakaramdam ng comfort sa tinig niya, sa boses niya, mauunawaan kung ano yung sinasabi niya at pinapagawa doon sa lost sheep. Makakabalik. Dahil doon sa pangalan sheep, kay Lord na yon, yung lost sheep na naging astray. Pero sheep pa rin yun. Yung lost sheep, hindi yun goats. Sheep yun, lost lang. Nagbe-make sense? Yun yung hinahanap ng Panginoon. At gagamit ang Panginoon ng sheep na buhay pa. Kasi yung mga sheep na pumanaw na nagpapahinga muna yon, naghihintay ng pag-angat ng Panginoon sa kanila, sa body nila. Kasi mare-replace yung body nila on Judgment Day. Our bodies, the believers' bodies, those who passed away or those who are sleeping, are just waiting for the new body. That body, the new body, will never perish. Meaning will never decompose and will last for an eternity. And the good news is, with God in His kingdom. Alright, yan yung pagbabasa natin ngayon. Yung blessed and then the host, yung mga tawag dito sa Tagalog, pinagpala at kahabag-habag. Okay, so after nito, babasa pa ako ng Bible study naman. So I'm gonna let you go. So God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.